Dito mo makikita mga kadunatics na ang lahat na nangyayari ngayon ay orchestrated niya. Siya yung nagli-lead. Bakit kasi mga kadunatics, tinanong siya ng isang reporter na ito yung gagawin ng Senado na pwedeng mag-video conferencing. At ito yung sagot niya mga kadunatics. PBBM opposes proposal to allow senators to attend sessions via online. Panoorin lang natin yung video mga kadunatics. Saka tayo mag-react talaga. Alright, ito. Hindi ko maintindihan. Walang nangyayaring kagaya na noong panahon ko sa Senado. Of course, the only basis for comparison that I have is the time that I was in the Senate. And I never imagined that the Senate would descend into this kind of what's happening right now. I've never imagined the mga kadunatics that the Senate would do that. Alright. Akala niya kasi makontrol niya yung Senado mga kadunatics. Alam niya talaga at gustong-gusto niya pala na, hindi makakaboto ang mga aarestuhin at yung mga nagtatago mga kadunatics para sa verdict ng impeachment mga kadunatics. Kasi yung crucial part talaga, yung pagbobotohan na. At ngayon pa na aarestuhin na si Jinggoy Estrada. At ngayon din, na-interview itong si Bonjing Rimulya na nasa 5 to 7 senators na nanggaling sa majority bloc na makulong. Grabe! Ang nangyayari ngayon mga kadunatics, I could never imagine din na ganito nakalupit itong si Bongbong Marcos. So, kasi hindi niya makokontrol mga kadunatics ang decision making ng mga senators, the only resort is to arrest them all. Ay talagang mga kadunatics. Kaya makikita mo sa reaction ni Bongbong Marcos na, why would they do that? Okay, well, I can never imagine. Kasi gusto niyang ma-impeach si Inday Sara Duterte at para mananatili sila sa pwesto mga kadunatics. Just in case may CONAS or Constitutional Assembly na mangyayari. Just in case, okay? Kasi may mga usap-usapan talaga na may tsa-tsa. Mangyayari yung tsa-tsa mga kadunatics sa Senado, tapos magbotohan. Talo tayo. Sobrang talo tayo kasi nasa kulungan na yung iba. Since itong video conferencing at pagboto ay hindi pinapayagan, talo tayo. Yan yung gustong-gusto ni Marcos mga kadunatics. Let's go. And then I was watching the comments of former SP, another colleague of ours, Senator Frank Elon. Sabi niya, paano nangyari dito? The Senate is now sheltering fugitives from justice. See, look at that. The Senate is sheltering a fugitive from justice. Nag-react na itong si Bongbong Marcos mga kadunatics. See? 100% na gustong-gusto niya ipakidnap si Bato de la Rosa. I don't understand how a Senate is supposed to function if those are the kind of things that the Senate is embroiled in. I hope they figure it out soon. Grabe talaga kabangag nito mga kadunatics. Isinuko na ni Bangag Jr. mga kadunatics ang soberenya ng Pilipinas sa ICC. Sa interview sabi niya pa, I did not command na aarestuhin si Bato de la Rosa. Pero dito, why would the Senate, would shelter a fugitive? Pastilan. Matanda ka na Marcos Jr. at I don't know kung how many days left in you, but ang Diyos na ang bahala. Definitely, there would be worse to come mga kadunatics. Hindi ko alam kung paano napunta na sinasabi na yung majority ngayon ang tinatanggi. Dahil kung tutusin ninyo, hindi sila majority noon. So, that does not apply. It was because of the allegations that were made, the investigations that were conducted upon learning of those allegations against kung sino man. And kung ano man ang naging alignment sa Senado, walang kinalaman yun. Ito pa rin ang mga tao na lumabas ang mga pangalan doon sa
kung titignan ninyo, ano ang kung saan pinagbabasihan lahat itong mga ito, ay kung sa testimonya sa Blue Ribbon Committee. Doon naman lumabas lahat ito. So, binigay ng Blue Ribbon Committee sa Ombudsman at sa DOJ ang mga findings sila, ito ang naging resulta ngayon. So, it has nothing to do with the alignment. Kung magbago yan, the alignment is different again tomorrow. I'm not saying it will be, but if the alignments are different again to the majority, paano mo sasabihin, magbago na naman yan? So, hindi walang kinalaman yung majority, minority sa Senado. Ito ang dahil sa resulta ng mga investigasyon ng Blue Ribbon Committee at ng iba't ibang ayansa. Pastilan. Kawalay sense. Natanong kasi siya dito mga kadonatics na ang majority lang daw ang tinatarget ngayon ng administrasyon. Lahat may kaso sa majority. At sabi niya, paano nagiging majority? Kasi noon, hindi naman yan sila yung majority. Hindi nila masasabi na majority lang. What kind of reasoning is that mga kadonatics? Like, really? What the heck? Huh? Sabi niya, hindi naman sila majority noon. Minority nga yan noon. So, hindi nila masasabi na majority lang ang inaatake. Ngayon, another kawalang hiyaan ni Marcos Jr. What if daw? Sabi niya, may changes daw mangyayari sa loob at magiging minority na yung majority ngayon. So, hindi na majority yung inaatake. Sabi niya, so, being minority or majority, it doesn't have to do with kung sino ang nakasuhan. Kasi yan daw yung lumabas sa investigasyon mga kadonatics sa Blue Ribbon Committee. At yun na ipinasa sa Ombudsman. Lumabas yung pangalan mo. Lumabas yung pangalan ni Romualdez. Ni Zaldico. Ang dami. Mga congressmen. Bakit nasa majority? Senadors ang mga nakasuhan. See? Ganyan, kawalang hiya. Si Banatbay sabi niya, hindi niya ma-imagine mga kadonatics na grabe na daw talaga yung nangyayari ngayon. Can you imagine? 5 to 8 na senators mga kadonatics makukulong. Sabi ni Bonjing Rimulya. Nag-react kasi siya sa sinabi ni Bonjing Rimulya mga kadonatics. Sabi niya, grabe! Kahit pinklawan ka o dilawan ka, kung hindi mo makikita ito, na itatarget yung kaalyado ng mga Duterte, sabi niya, bobok ka na talaga. Sobrang tanga mo na, sabi talaga niya. No? Kung hindi mo makikita to, wala na tong kulay-kulay. Kung hindi mo makikita yan, tangang-tanga mo na talaga. Di ba mga kadonatics? Ganyan katindi itong si Marcos Jr. Kaya mga kadonatics, kahit ano pang argumento natin dito sa social media or kahit saan, wala tayong magagawa. Kasi si Bongbong Marcos has only one goal in mind. Pabagsakin lahat ng mga kaalyado ni Duterte. Since he is the commanding-in-chief, he can do whatever he wants to do mga kadonatics. Kaya, napakahirap ng sitwasyon natin ngayon. Kung mauubos tong mga senators na nasa majority ngayon, finish ng impeachment case mga kadonatics. Tapos, okay? Tatapos talaga. Sabihin ni Marcos Jr., hindi nila masasabi yan na majority lang yan atake. Bakit sa minority? Meron bang kinasuhan? Kahit nabanggit yung pangalan ni Erwin Tulfo, kahit si Raffy Tulfo, nabanggit din yung pangalan niya, kahit may amendments itong 3 billion itong si Hontiveros, bakit wala silang kaso? Nabungok ka na talaga. Nabungok ka na talaga. Sobrang kabangagan mga kadonatics. High na high. You know what? Alos lahat ng negative adjectives mga kadonatics, pwede nating ibato dito kay Bongbong Marcos. Nakagagalit talaga mga kadonatics. Sobra. You know mga kadonatics, gumawa ako nito ng reaction video channel para marinig naman yung boses ko mga kadonatics. At least, not only one, but thousands of people
na makikita tayo, marinig yung boses natin. I thought within myself that I would satisfy myself if many would watch me, mga kadonatics, exhausting all my frustrations. But no, there's no satisfaction. Like, really, like, until now, wala, mga kadonatics. Galit tayo sa ICC, galit tayo sa administrasyong ito, galit tayo sa kamara. Like, what? Lahat na lang ng galit. We are not supposed to get angry at everything. No? Kasi our time here on earth are very limited. Sometimes, human as we are, we tend to be easily affected by the situations that we are in, mga kadonatics. Kaya di mo talaga mapipigilan na, ay, patay mali lang ako. Ang dami ng mga celebrities, okay? Vloggers na not into politics, but now they're, talking about politics. Like, really? So, talagang naeepektuhan ang lahat. Ay, nako. Anyway, comment down below, mga kadonatics, at babasahin natin yan. Thank you so much and God bless you. Ingat palagi. Don't forget to like and subscribe. Bisitahin nyo ang Moto Politico para naman mabawasan ng konti yung stress nyo, mga kadonatics. See you there once again. Thank you and God bless you. Bye-bye.